encounter ba o isangang massacre? Umaatras na yung ating kapulisan, hinabol ng mga armado. Pagsaludo sa 44 na pulis. We assure them that we will provide them all the support na kailangan nila at we also now consider them as members of SAF family. Ang aktual na naging enkwentro mula sa naging pahayag ng nasibak na hepe ng SAF, tunghayan, ito po si Paring Ray Langit. Ang ugat ng madugong operasyon na nagpabagsak sa 44 na miyembro ng kapulisan. Ating alamin. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Misyon tuwisin ng teroristang naugnay sa Jemaah Islamiyah nauwi sa kamatayan ng 44 na miyembro ng SAF. Deepest sympathy to those people, yung family na nawalan. Pero we're hoping for they want na justice will be served para sa kanila. Yun lang kasi makakasagot, makapagbibigay ligaya sa pamilyang naiwanan. Enero 25 taong 2015, isang operasyon ang kinasa ng Special Action Force ng PNP sa Tukan na Lipaw, Mamasapano, Maguindanao upang arestuhin ang high-ranking Malaysian terrorists na utak sa paggawa ng mga bomba na sina Marwan at Bazit Usman. Ngunit ang operasyon ay inawi sa bakbakan ng SAF, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter at ng Moro Islamic Liberation Front. Dito po sa grupo ng Fallen 44, ano po age ng pinakabata at saka edad po ng matanda sa grupo? Ang average nito siguro mga 28, 30. So ibig sabihin, pumasok yan between 21 to 30 years old. So mga bata pa ito. Talagang mga malalakas at magagaling sa PNP Special Action Force. Ayon sa dating direktor ng PNP Special Action Force na si Police Director Getulio Napeñas, hindi daw unang insidente ng sagupan na kinaharap ng Special Action Force sa pagtugis sa teroristang nakapasok sa ating bansa. Inumpisan namin yung paghahabol nito kay Marwan 2010 pa. There was an encounter na talagang matindi din ang labanan ng Special Action Force somewhere in Mainbung, Sulu. Sa pagkakataong ito, sa Mamasapano, nilinaw ni Direktor Napeñas na tuluyang napatay nila ang tinutugis na si Marwan. Nakuha na nila, napatay na nila si Marwan. Iwanagin ko lang, gusto ng ating kapulisan na isama yung bangkay ni Marwan. Kaya lang dahil sa heavy volume of fire doon sa lugar, hindi nila nakayanan na idalhin yung bangkay niya. Instead, nagkuha ng picture yung ating kapulisan at saka kumuha ng DNA sample sa kanya na magsisilbi, na magko-confirm doon kung yung tunay na talaga na identity ni Marwan, yung nakuha na tao. Ngunit ang matagumpisa ng operasyon ay nagtapos sa masaklap na enkwentro ng SAF, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at ng Moro Islamic Liberation Front. Yung ating assault force ay pa-withdraw na. Yung dami ng mga may armado na lumaban din sa ating kapulisan ay daan-daan. Malalaman dyan sa Board of Inquiry kung saan nanggaling pa.
dahil meron kaming initial na impormasyon na galing sa ibang barangay, galing sa ibang bayan pa yung mga pumunta doon para lang labanan yung ating kapulisan. Umaatras na yung ating kapulisan, hinabol ng mga armado. Kaya kung sinasabi nila, yung sinasabi na misencounter or yung talagang dumipensa lang sila, napaka-imposible yun na pawidro na nga, paatras na nga, hinahabol pa ng hinabol. Kaugnay na investigasyon sa nangyaring enkwentro ay ang mga katanungan ng naging koordinasyon sa pagitan ng mga opisyales ng SAF. Nilalawin ko lang kasi nandoon sa ating police operational procedure na tinatawag yung koordinasyon. Ang koordinasyon ay maaaring gawin yung before, during, at ang coordination ay binabalanse niyan yung operation security at saka coordination. Kasi kung mag-coordinate ka naman at aalis din lang, yung taon-taon na effort ninyo na ginawa para makita, kung malaman kung nasaan yung target mo, si Marwan. So those are the things na binabalas ng isang commander kung kailan at gaano kalalim yung koordinasyon na gagawin mo doon sa mga nandoon sa area ng iyong target. Susunod sa Kasanggamong Langit. Justisya lang ang kailangan namin, sir. Kasangga mo ang langit. Aktual na kwento sa likod ng engkwentro. Ang mga pahayag ng direktor ng SAF sa likod ng pakikipaglaban ng mga bayaning binansagang Fallen 44. Sa isang panayam sa dating direktor ng Special Action Force na si Police Director Getulio Napeñas, sinabi niyang bahagi ng Standard Operational Procedure ng tanggapan ang pag-aalis sa kanyang posisyon habang isinasagawa ang investigasyon sa katatapos na operasyon sa Mamasapano, Maguindanao, kung saan 44 na miyembro ng SAF ang nagbuwis ng buhay. Tama ba yung description, General, na ito yung team na best of the best? Yung tinatawag, yung Seaboard, kasi dalawa ito yung 84th Special Action Company ng Rapid Deployment Battalion. Yan ang tinatawag na Seaboard, yan ang parang elite sa among the units ng kasi yung SAF yan ang elite unit ng Philippine National Police. Yung Rapid Deployment Unit kaya pag merong major incident at short notice, pwede siyang i-move anywhere in the country. Mahabang pagpaplano at paghahanda ang isinagawa bago pa man napasa sa SAF ang misyon. Meron kasi yung tinatawag na halimbawa, intelligence operations kasi yan. Halimbawa, ikaw ang handler, yung agent handler na tinatawag or case officer ang tinatawag yan. Ikaw ang humahawak doon sa informante mo na nandoon sa field, na nandoon ganyan. Yung pag-establish ng relationship doon sa informante, napaka-delicate yan. Hindi mo pwede na basta lang ibigay yung pangalan o yung tao na informante mo na nandun sa field kung kani-kanino. That's why nga, na-explain ng ating mahal na Pangulo, hindi ganun kadali na bitawan na lang ng isang humahawak ng kaso na yan, doon sa informante na yan, lalo-lalo na napakataas at napakasensitibo itong target natin na ito. For so many years, buhay siya. Ibig sabihin, napakagaling, napakataas ang kanyang koneksyon. Pinabulaanan din ni Police Director Napeñas ang paratang na ang malaking pabuya na nakapatong sa ulo ng mga terorista ang siyang dahilan sa likod ng operasyon ng SAF. Alam mo, Ray, yung sinasabi na reward niyan or yung bounty, ni isang kusing, walang pupunta sa kapulisan yan. Ito'y mapupunta dun sa informante na nagbigay ng impormasyon para magkaroon nga ng kaalaman yung ating kapulisan at makuha si Marwan. Maski sa amin, sa Special Action Force, maski yung mga namatayan, maski ako mismo, wala akong matatanggap na pera dyan sa reward na yan, Ray. Pagdating po sa moral ng ating PNP, ng ating kapulisan, ito po ba ay lalong magpapatingkad sa kanilang capability and kanilang commitment to serve the nation? Ever since naman, hindi nagbabago yung commitment ng ating kapulisan sa Special Action Force. And then, At
ito rin ay naniniwala ko na magpapekting lalo sa kanilang commitment sa serbisyo. Para sa ganun ay may pagtanggol, may pagpatuloy nila yung kanilang misyon para sa ganun mas lalo natin mapanatili ang peace and order sa ating bansa. At sa panig na ipinahayag ng MILF ukol sa naging engkwentro, ito naman ang pahayag ni Police Director na Peñas. Ang unang putukan, Ray, is yung mismong compound o yung bahay. Kasama na rin yung mga yung mga karating bahay ni Marwan na nandoon si Abdul Basit Usman, nandoon yung mga security niya. Yung kanilang inatake na tropa natin, yung MILF na umatake doon sa tropa natin, ay malayo doon sa lugar na pinangyarihan na nakuha si Marwan. Yung containment or yung blocking force para mabigyan ng proteksyon yung main assaulters na magkalabas. Yun ang inatake at hindi talaga binitawan ng MILF despite na maraming effort. In fact, lalabas din dyan siguro doon sa Board of Inquiry kung ano yung effort na ginawa ng Ceasefire Committee. Naway sa patuloy na paggulong ng investigasyon ay mabigyang linaw at kabuluhan ang buhay na ibinuwis ng mga bayaning tinaguriang Fallen 44. Ano ang naging mensahe ng mga anak mo ngayong nawala ka na ng ama? Hustisya lang ang kailangan namin, sir. May tuturing na isang dagok, hindi lamang ng hanay ng kapulisan, kundi maging sa ating kasaysayan. Ang pagbubuwis ang buhay ng 44 na mga pulis na miyembro ng Special Action Force. Tunay na mga bayaning nanindigan para sa kapayapaan at proteksyon ng sambayanan. Iba't ibang bersyon ng kwento ang ating narinig. Ngunit sa huli, hangad natin na mabigyan ng hustisya ang masaklap nilang sinapit.